did you handle success ba? Responsibility rin. Etching joke lang, di ba? Nats, anong naging epekto nun? Well, syempre there's responsibility. Tama po yun. Kasi a lot of younger generations are looking up to us eh. So kailangan maging maingat kami, maging role models kami sa kanila. Syempre ayaw naman din namin na may mga gawin din silang masasamang bagay. What changed us? I guess, As actor and as contract artist ng production. What changed me, naging seryoso ako. Oh. Yeah, because Dati joke? Dati joke? no, like with my career, especially after Talk Back, and that's also when I learned that I love to act. So Okay. besides that, I also there's a lot of responsibility, there's pressure, especially with this movie. We know this is our third movie in a row, so we really had to make this one great. and we really strive to do well na magpakilig, na magpasaya. Kasi marami pong nanonood sa amin eh. So gusto namin marami kaming what do you call this? Marami kaming napapasaya, marami kaming napapakilig. Yun po. Yee! Thank you. Yeah, dun sana, sa author naman, si... Marcelo. Gaano kahirap gawin tong story na ito? And then, did you have these young actors in mind nung gawin mo itong storyang ito? Actually po yung para sa Hopeless Romantic, totoo po siya nangyari. Sa'yo? Hindi, yung kwento po ni Rebecca and Nico, totoo po siya nangyari. And sila, Inigo and Julia, bali yung storya po niya ni Ryan, storya ko po. So talagang totoo pong nangyari. And parang based on experience, so mas madali ko po siyang naisulat. Actually, 2010, nagawa ko na po yung storya, pero online pa lang po. And 2012, nag-self-publish po ako ng libro. So, parang para-paraan pa before. Nakikipag-meet ako sa mga readers ko na bibili ng libro. So, wala pa siya sa National Bookstore. Tapos, may mga kaibigan po ako na nagtitinda ng gitara. Doon ko po nilalagay yung mga libro. So, before, para-paraan. And then, napansin po ako ng publishing house. Tapos, ayun, kumalat na po yung libro sa National Bookstore. Doon po nag-start. And, tinatanong nyo po, kung sila na yung nasa isip ko habang sinusulat. Kasi 2009 ko pa lang po siya sinumulan. So parang, actually, sarili ko pa lang. Sarili ko pa lang po yung iniisip ko. Pero sobrang happy naman po ako na perfecto po talaga yung casting. So sobrang thank you talaga. Yeah, direct. Anong klaseng collaboration ang nangyayari between director and writer in this particular project? Okay. It's like this. We have Marcelo as the author of the book. And we also have a screenwriter who's a good friend of mine, si Miss Mel Mendoza Del Rosario. Del Rosario. Is she here? Andito dapat si Miss Mel. Is she here? Wala pa. Hindi daw siya makakapunta. She will make it. Okay. Meron po siyang meeting sa MMK. So anyway, si Miss Mel yung nagsulat ng screenplay. So ito ay based dun sa materials from the author. So what we did was to collaborate also. Of course, after the first draft, may second draft, ganyan, pinapacheck naman namin dun sa author if he likes the scenes na sinulat para sa pelikula. Because hindi naman namin mailalagay ang lahat ng content ng libro dun sa pelikulang 1 hour and 45 minutes at the most, di ba? Hindi naman to pwedeng ilagay lahat ng mga nandoon sa libro. Hindi naman namin kayang mailagay yon sa 1 hour and 45 minutes. Siyempre, kaya yun ang trabaho ng screenwriter, kung paano niya pagsasamahin, kung paano niya itatahi at bubuuhin ang isang storya na galing sa libro. Thank you, Direk. Okay.
Ayan, with that 8 questions from Pablo, we're done. Ching, joke lang. Naka-8 question. May ano, yung mga ini-invite namin yung mga ng mga vloggers Opo. to ask the question if you want to. Ngayon, like this ones, OJT siya ng Matanglawin and from Laguna, no less. She will introduce herself and she has a question. Ano ngayon pong kinalaman? Chika joke. And now she's a writer. Wow. Ay, hindi po ako writer. OJT trainee lang po ako. Direk, good evening po. Gusto ko po lang po itanong na, of all literature works na na-publish, bakit po ito yung napili nyo na isa pelikula? Unang-una, hindi ako ang pumili nito, kundi ang Viva Films. Binigay lang sa akin ang proyektong ito, okay? So it's like that. Now, I think it's a trend. Before, Viva Films used to do materials from comics. Since comics hindi na siya uso ngayon, nandun na tayo sa blogs, Wattpad, yan na yung mga materials ngayon. So, Viva Films, sila yung nag-assign sa akin nitong material na to na, direct ang next ni Jadine para sa Hopeless Romantic. Sabi ko, okay, ano yun? Kasi hindi ako familiar. Hindi ka dun manovel na tao. Hindi, manovel ako pero hindi yung galing sa Wattpad. Okay. I read books pero mas type kong biography. So, hindi masyado dun sa mga romance, ganyan. Naiiyak ako eh. Charing. Ayun. Okay na. Okay ba yun? Tita, actually, para sa Hopeless Romantic is under Viva Sycom. It's owned by Viva Sycom. Did I say it right? Sycom? Yeah. Publishing company ng Viva Corporation. Hindi ito Wattpad, ano? It was never on Wattpad, Hindi right? po siya sa Wattpad nag-start. Opo. Never. Never. Ngayon, kung sa bagay, sa title pa lang, alam mo na kaagad na na parang kiklik ito, especially with the younger generation. Yeah. Ngayon, ang gusto kong malaman kay Marcelo, did you finish a course bago ka naging writer? Yes po. Advertising po ako. Graduate ko. PUP batch 2011. Hindi ba mas maraming pera sa advertising kaysa pagsusulat? Sa umpisa po, nag-work po ako sa graphic artist, sa social media, pero parang nagustuhan ko po yung pagsusulat. So, naging okay naman po. Okay naman. Ayan. Si Tata, may question. Who is a romantic person himself? Sige. Glenn Regondola. Hi, Glenn. Mga Who loves Jadine? Correct. Correct ko from day one. Anyway, ano ka ba, Robert? Mamaya ikaw magtanong. Si Inigo, kanina ka pa kinikilig kay Julia, pansin ko. Ano na ba? Kumusta na kayong dalawa? How do we describe this? Man, my heart's beating fast. I don't know how to answer this. Ano po, she's actually the closest, sabi ni James, like, with you guys, she's the closest girl, friend, same thing. Pero seryoso, she's actually the person that I'm able to talk to about anything. Sinabi ko sa interview kanina na kailangan yung ka-love tip mo, kailangan best friend mo, dahil kailangan trust mo yung isa't isa. Because you're working together, you're helping each other because you have one dream, and that's to be with each other. It's just to be successful together. And dapat talaga kailangan nandun yung trust. Pero if given the chance, ba hanggang love team lang gusto mo kay Julia? Kasi 'di ba, she turned 18, so more or less meron ng freedom, 'di ba? Julia?